Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, please hide me under the name Boy92. Pakiramdam ko, Chin, nasa critical na sitwasyon ako. Estudyante ako, pero wala akong pera para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sabi ng parents ko, hindi na nila ako kayang paaralin sa college. Right after my graduation sa high school, parang sinabi nilang magtrabaho na lang ako para makatulong sa kanila. Pero paano nga naman ako makakahanap ng magandang trabaho kung hindi ako makakagraduate sa college? Nahihirapan nga yung graduate ng college. Ako pa kaya? Kaya desperado ako makapagtapos, Jean. Pero sa financial status namin, parang imposible. Kaya nung one day, may nakita ako. Isang widow. Pagkakaalam ko, 5 years na siyang byuda. Pero hindi naman katandaan ang itsura niya. Pero kung tutuusin, 2 dekada ang agwat ng edad namin. '22 lang ako. At Chin, mayaman siya. Naisip ko, siya na kaya yung solusyon ng aking problema. Kaya nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, baka naman, matulungan niya ako. Makikipagkaibigan ako sa kanya. Maybe she can help me. Maybe she can support me financially to finish my studies. Sayang din kasi, Chin, matataas naman ang grades ko sa high school. Lagi akong nasa honors list. Kaya ang sabi ko sa parents ko, ako nang bahala. Magpa-part-time job ako para makapagpatuloy ng college. Pero nung nakita ko nga siya, nagpa siya akong lapitan siya. Nakipag-usap ako sa kanya. Nagpakilala. Okay naman, friendly naman siya. Hindi niya ako itinaboy. Naging magiliw siyang kausap sa akin. Hanggang sa nalaman niyang nagpa-part-time job ako. Mabait pala siya, Chin. Itago na lang natin siya sa pangalang Miss X. Dahil nga byuda na siya, balik Miss X na lang daw ang tawag ko sa kanya. May mga anak na din siya, 3. Pero nasa ibang bansa na daw ang lahat. Mag-isa na lang siya, ang kasakasama niya ay yung katulong niya at yung mga asong alaga niya. Sabi ko, mag-isa na lang pala siya. Para bang hindi ko maintindihan. Masyado ko yatang assuming. Masyado akong assuming na bigla akong naramdaman na may pag-asa yata ako sa babaeng ito. So hanggang kinuha ko ang Facebook account niya, panay ako chat sa kanya, pinaparamdam ko na may interes ako sa kanya. Sinasabi kong gusto ko siya. Pero ang totoo, Chin, hindi talaga. Gusto lang na maging kaibigan. Pero hindi ko siya mahal. Pero kabaliktaran ang pinaparamdam ko sa kanya. Kaya siya, mahal ko siya. Kaya siya, nahulog ako sa kanya. Dahil sa kabaitan niya. Totoo nun, gusto ko lang talagang matulungan niya ako.
masuportahan sa pag-aaral ko. Desperado na akong desperado. Pero yun lang ang alam kong makakatulong sa akin. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Nakapagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Kasi matapos ang ilang beses namang pagkikita, nagkaroon kami ng malalim na usapan. Nagkwento siya tungkol sa kanyang buhay. Tungkol sa kanyang mga anak na nasa ibang bansa. Nakikinig lamang ako. Kesyo worried ako sa kanya dahil mag-isa lang siya. Pero sa totoo lang, iniisip ko kung ano bang mga paraan para makuha yung tulong niya. Mayaman siya. Kaya kayang-kaya niya akong paaralin hanggang makapagtapos ng college. Bigla siyang napatingin sa akin. Ano daw iniisip ko, mukhang malalim. Nagtanong siya sa akin, "Boy, ano ba pangarap mo? Ano bang gusto mong abutin sa buhay?" Sabi ko, gusto ko lang namang magkaroon ng maayos na business. Or nagkwento ako tungkol sa aking pangarap. Tungkol sa aking pag-aaral na baka hindi ko matuloy ang college. Sinabi kong gustong-gusto ko talaga makapagtapos pero wala akong pera. Nakinig siya. Bigla siyang ngumiti. Sabi niya pa, "Gusto mo, tulungan kita. Gusto kong suportahan ka sa iyong pag-aaral. Ako ang magpapatapos sa iyo. At hindi mo kailangang bayaran." Nagulat ako, Chin. Parang naghesitant pa ako pero ang saya-saya ng puso ko. Ito na yun. Dininig ni Lord yung gusto kong mangyari. Natulungan niya ako ng kusa. Sabi ko pa, talaga? Pero sabi ko, may kondisyon ba? Sabi niya, may kondisyon. At tinanong ko, ngumiti lang siya ulit. Sinabi niyang, gusto ko maging girlfriend mo. Gusto kong maging partner mo. At ayun na nga, Chin. Pareho kami ng naiisip. Nag-isip ako ng mabilis. Sinabi ko ba na ano pa bang pinag-aalinlangan ko? Ito na yon ang inaantay ko. So ano pa bang dapat kong gawin kundi ang tanggapin ang offer niya? Dahil pangarap ko talagang makapagtapos ng pag-aaral at hindi ko kayang isuko ang pangarap na yon. Kaya desperado na ako, tumango at sinabing, "Salamat po talaga, Miss X. Tanggap ko ang offer niyo." Kaya naging kami. Sobra akong pagpapasalamat sa kanya. Pero tinatanong ko ang sarili ko, tama ba yung ginawa ko? Tama ba ang gamitin ng isang tao para sa aking sariling interes? Hindi ako sure, pero ang alam ko, magtatapos ako ng college. Magkakaroon ako ng bagong buhay at matutulungan ko ang pamilya ko. Pero ang relasyon namin, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Sabi ko, kung magtatagal kami, okay. Sana ay magkaintindihan kami forever. Ang hirap lang magdesisyon. Mahirap mag-isip kung ano ang tama talaga. Kapag ang nakasalalay ay pangarap mo na. Kaya, Chin, nagkasundo naman kami sa maraming bagay. Wala namang problema, sagana ako sa buhay. Pagkasama siya. Hanggang sa doon ako tumitira sa kanya. Wala namang kasi siyang ibang kasama, kundi ang mga aso niya at matanda niyang katulong. Parang feeling ko may dalawang buhay ako. Sa public, estudyante ako. May girlfriend na ang sabi ko nasa malayo. Sa mga kaibigan ko, pagkakalam nila,
Committed na ako, sabi ko. Nasa abroad nga lang ang girlfriend ko. Pero sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko, wala akong karelasyon. Nagtatrabaho part-time at nag-aaral part-time. Nahihirapan akong magtago ng relasyon namin. Medyo nahihirapan din ako magpaliwanag kung bakit lagi akong nasa bahay nila. Sa bahay ni Miss X. Hindi nila alam, doon ako natutulog. Yun naman ang gusto ni Miss X. Yung 24/7, masa-survey niya ako. Para pang CCTV, mababantayan lahat ng mga kilos ko. Nakakasakal, oo, pero for the sake of my dreams na makapagtapos ng college, nag-go with the flow ako. Kahit na nahihirapan ako magsinungaling sa mga classmates ko. Kapag inaanyaya nila ako, gumimik, kailangan ko pang magpaalam. Nag-iisip ako ng mga dahilan, maraming dahilan. Kaya marami akong projects na tatapusin. Kaya mayroon pa akong part-time job. Although parang hindi sila naniniwala, dahil hindi naman sila tanga para maniwala sa lahat ng mga excuses ko. Nakikita ko yung mga classmates ko kasama mga kaibigan nila sa campus. Nakikita din nilang masaya naman ako, pero sa totoo lang, hirap din ako. May limitations kasi. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang sumama sa mga barkada. Hindi nila niya ni Miss X ako pinapayagan na gumimik kung saan-saan. Tanungin niya kung sino-sino mga kasama ko. Sinabihan pa ako ng isang seatmate ko na sino ba talaga yung girlfriend mo. Masyado yatang strikta. Lahat na yata bawal. Bakit hindi mo papakilala sa amin? Alam mo ba yung Chin, naghanap pa ako ng picture ng account para lang maipakita sa kanila ito yung girlfriend ko, nagtatrabaho abroad. Hirap na hirap sumagot kapag may tinatago kang multo. May tinatago kang sikreto. At nahirapan ako magtago ng totoo. Hanggang sa may nakilala ako, Chin. Nakilala ko ang isang girl na sobrang na-catch yung attention ko. Nasa kabilang room lang pala siya sa isang subject. Education ang course niya. BS Ed. Kasing edad ko lang siya. Ang ganda ng dimples niya. Ang ganda ng pilik mata niya. Nagkakilala sa campus hanggang sa nakapag-usap. Ewan ko ba, Chin, pero na love at first sight ako sa kanya. Nahulog agad ang damdamin ko dahil sa mga ngiti niya. Hanggang sa niyayaya ko na siyang magkantin at madalas nakikita na kami sa loob ng campus. Sa school kasi, nakakatakas ako sa mga mata ni Miss X. At least walang CCTV na nakabantay sa akin. Pero nagkaproblema ako. Kasi alam ko, may karelasyon ako kay Miss X. Or may relasyon ako kay Miss X. Tapos eto, nai-in-love na ako. Gusto kong ligawan. Pero nahihirapan akong pumili sa pagitan ng dalawang babae. Chin, hindi ko alam kung kailangan ko na bang pakawalan si Miss X para maligawan ang isang babaeng nagpatibok ng puso ko. Pero minamahal ako ni Miss X. Tinutulungan niya ako. At hindi pa ako tapos sa college ko. Pero itong babaeng kasing edad ko, siya yung gustong gusto ko.
Siya yung gusto kong makadate, makasama, at laging makapiling. Pero natatakot akong mahuli. Baka kasi may pinapasunod sa akin at pinapabantayan ako. Alam ko at kilala ko si Miss X. Ayaw niyang niloloko ko. Ayaw na ayaw niyang niloloko siya. Ayaw na ayaw niyang pinagsisinungalingan siya. Kaya takot akong malaman ni Miss X ang tungkol sa akin at sa babaeng naiinlawan ko. Pero hindi ko mapigilan yung self-coaching. Hulog na hulog ako. Sa itago na lang natin siya sa Miss Smile. Si Miss Smile o si Miss X? Hindi ko alam anong gagawin ko. Please help me. Ano bang tamang gawin? Nagpapasalamat naman ako kay Miss X. Pero sa totoo lang, hirap din ako. Hirap na hirap magtago ng relasyon. At hirap na sabihin nilang may sugar mommy ako. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Paano ko ba itataguyod ang pag-aaral ko na hindi ko na kailanganin ang tulong ni Miss X? Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamags, Boy 92. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.